Hindi mo kailangan maging accountant para magsimula. Hindi mo kailangan ng degree. Hindi mo kailangan na perfect ka muna bago ka mag-offer ng services. Ang kailangan mo lang ang tamang steps. Kung ikaw yung Filipino mom na matagal na nag-iisip tungkol sa bookkeeping, pero if you're worried na hindi ka qualified enough, ito yung video na para sa'yo. Kasi yun din yung naiisip ko nung nagsisimula ako. Hindi naman ako CPA. Sino ba naman ako para mag-offer ng bookkeeping services? At alam mo kung ano ang sagot ko ngayon sa sarili ko sa panahong yon, sisimulan mo na dapat. Ngayon, I run a bookkeeping agency with 90 members at kumikita ako ng dollars with my US, UK, Canada at New Zealand na client. Habang nandito lang ako sa Pilipinas kasama ang pamilya ko. At nagsimula ako ng halos walang perfect credentials, walang training at walang mapagtatanungan. So sa video na ito, i-share ko yung 5 things na dapat mong malaman bago ka magsimula ng bookkeeping from home para hindi ka na mahirapang magsimula at para makapag-start ka ng tama. At yung number 3 sa list ko, ito yung pinaka hindi ko inaasahan at ito rin yung dahilan kung bakit maraming aspiring bookkeepers ang nag-aaral na, nag-enroll na, at alam na ang software tapos wala pa rin silang kliyente. Hi, I'm Karen, full-time freelance bookkeeper and bookkeeping agency owner. I help small business owners, especially Amazon and Shopify store owners, gain clarity on their finances. At kung nanonood ka nito ngayon, chances are isa ka sa mga taong nagtatanong sa akin, Karen, kailangan ko ba maging CPA bago ako mag-freelance? Saan ba ako magsisimula kung wala akong accounting background? Paano ako makakakuha ng kliyente kung bago pa lamang ako? Yung mga tanong na yan, I asked them too at ngayon, sasagutin ko sila isa-isa, one by one. Thing number 1, hindi mo kailangan maging accountant para maging bookkeeper. Ito yung pinakamalaking misconception na nakikita ko na parang ang daming tao ang naghihintay na graduate ng accounting o kumuha ng certification bago mag-offer ng services. Guys, ang bookkeeper at accountant, hindi po sila magkapareho. Ang accountant, kailangan nila magkaroon ng CPA license, so sila yung mas espesyalista at sila yung karaniwang gumagawa ng taxes. Ang bookkeeper naman, mas generalist tayo. Ang trabaho natin ay i-organize ang financial records ng business, i-categorize ang transaction, at tulungan ang business owners na maintindihan kung paano gumaganap ang kanilang negosyo buwan-buwan. Yun lang. At para magawa natin ito, hindi natin kailangan ng 4-year accounting degree. Pero ano ba talaga yung kailangan? Una is basic financial literacy. Yung tipong gusto mong i-organize yung budget mo ng pamilya mo, pwede na yun. Applicable na yun. Pangalawa is yung willingness to learn the software. QuickBooks at Xero, yun yung ginagamit namin. Pangatlo is attention to detail. Kasi sa bookkeeping, ang detalye ay napaka-importante talaga. At pang-apat, ito yung hindi lang laging sinasabi, communication skills. Kasi ang bookkeeping ay hindi lang numbers, it's a relationship. Nung nagsisimula ako, hindi pa ako perfect. So, hindi ako complete sa lahat ng alam ko, pero nagsimula ako at nagkaroon ako ng totoong kaalaman. Ang bottom line, hindi mo kailangan maging perfect bago ka magsimula. Kailangan mo magsimula para maging better. At kung nagtatanong ka ngayon, okay Karen, pero saan ba talaga ako magsisimula? Ano yung una kong gagawin pag meron na akong kliyente? Yun naman yung susunod nating pag-uusapan kasi meron akong 3 letra lang na framework na ginagamit ko at sisimplihan lang natin talaga siya. Ang bookkeeping ay mas simple kaysa iniisip mo kung alam mo ang ABC. Nakakatakot yung salitang bookkeeping, no? Parang ang hirap, parang ang daming kailangan na aralin. But let me share with you yung ABC framework na ginagamit ko, pati na rin yung tinuturo ko sa mga kliyente at estudyante ko. Kapag nag-onboard ka ng bagong kliyente, 3 bagay ang kailangan mo para makapagsimula. A is access to their accounting software, QuickBooks, Xero, or kahit anong platform na ginagamit nila. B is bank statement, yung mga statements ng lahat ng bank accounts nila. C is credit card statement, lahat ng credit cards na ginagamit sa business. With just 3, you can already start working. Hindi mo kailangan ng lahat ng documents sa mundo bago magsimula. Yung madalas na error ng mga beginners is naghihintay sila ng complete documents bago mag-move. Pero sa totoong work, sisimulan mo kung ano ang meron. Tapos, kukumpletuhin mo habang tumatakbo na. Clarity before complexity, palagi ko yung sinasabi. Pag simple yung proseso, mas nagagawa mo. Pag ginawa mong complicated, mas lalala pa.
Okay, so ngayon alam mo na kung ano yung ginagawa ng bookkeeper at alam mo na rin yung ABC. Pero ito yung binabanggit ko kanina sa simula ng video ko. So maraming tao ang natututunan na ang lahat ng yan. Tapos wala pa rin silang kliyente. Bakit kaya? Yan yung susunod nating pag-uusapan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na bago tayo mag-proceed. Every week, may mga bago akong content dito para sa mga Filipino moms na gusto nilang magsimula ng bookkeeping. Okay? Tara na! Thing number 3, ang totoong challenge ay hindi yung bookkeeping, yung makakuha ka ng kliyente. Okay, ito na yung part na kailangan talaga nating pag-usapan. So maraming aspiring bookkeepers ang natututunan ng software, nakapag-enroll na sila ng mga courses, nag-aral na sila ng QuickBooks, tapos wala pa rin silang kliyente. Because the real challenge is not about the skill. The real challenge is client acquisition. At alam mo ba, yung pinaka-common na tanong na dumarating sa akin, hindi yung how do I categorize this transaction eh. It's always, Karen, paano ako makakakuha ng kliyente? So let me tell you yung natutunan ko na hindi madaling matutunan. Una is, huwag kang mag-apply na para kang nagbebeg. Kasi 'di ba, pag nakita ng kliyente na desperado ka at mas nahihirapan silang piliin ka or kunin ka. Ang mas effective is makipag-usap ka sa kanila na may tunay na gusto kang malaman yung problema nila. Magtanong ka. Pag napil kasi ng kliyente na gusto mo talaga silang tulungan, doon sila pipili sa iyo. Pangalawa is mag-build ng visibility. Pag hindi ka nakikita, hindi ka mapipili. So mag-post ka sa mga social media mo, sumali ka sa mga communities, makipag-networking ka, kailangan makita ka ng mga tao na may alam ka at mapagkakatiwalaan ka. At pangatlo is, this is something that I tell every beginner na kinu-coach ko. Consider getting pro bono client muna. Hindi ibig sabihin na mababa ang halaga mo kundi para makakuha ka ng totoong experience. At yung testimonial at case study na makukuha mo doon, yun yung patunay mo. At mas malakas pa yun kaysa kahit anong certification na meron. This is also served from help, not desperation. Yun yung pagkakaiba ng mga professionals na nagiging matagumpay. Pero ito, kahit ikaw na yung pinakamagaling na meron sa skill na yun, kahit alam mo na kung paano siya makakuha ng kliyente, meron pa rin isang bagay na nagpapalayo sa lahat, sa karamihan sa kanilang mga kliyente. At hindi ito yung numero 1 hindi ito yung software. Ito yung pinaka-underrated skills ng bookkeeping. At ito yung number 4 natin. Thing number 4, communication ang pinakamahalagang skill ng isang bookkeeper, hindi math. Ito yung bagay na hindi ko nakikita na tinuturo ng maraming bookkeeping courses. At isa ito sa pinakamalaking dahilan kung bakit nag-i-struggle ang mga bookkeepers kahit magaling sila. Guys, ang communication is not a soft skill, it's a revenue skill. Natutunan ko ito the hard way sa agency ko. Yung silence, nagdudulot siya ng kalituhan. Pag hindi ka nagsisend ng update sa client ko, akala nila walang nangyayari. Tapos yung walang nangyayari na yon, nagre-resulta sa delayed payment, sa nasiraan na tiwala, sa stress na kayong dalawa sa relationship nyo. Kaya ngayon, part ng training ko sa team is kung may nangyari kahit masama, sabihin agad, maging transparent, maging clear. Pag may concern ka, huwag itago, sabihin mo agad. Ibigay mo yung possible cause at ibigay mo yung recommendation mo. Yun yung pinaka-appreciate ng mga kliyente. Hindi yung walang error na tao, kundi yung honest na tao. Kaya kapag kausap mo yung isang potential na client, huwag mong subukan magpa-impress. Subukan mong unawain sila. Magtanong ka, ilan yung bank accounts ba na meron kayo? Gaano kadalas ka nagre-reconcile na yung current na bookkeeper ninyo? Pinaka nagiging stress ninyong dalawa pagdating sa finances ng business. Doon mo lang malalaman kung paano ka makakatulong sa kanya. At pag nalaman ng kliyente na tunay yung gusto mong tulungan sila, mas madali kang pipiliin. At ngayon, bago naman natin tapusin itong video na to, yung number 5, ito yung pinaka-personal sa lahat ng 5 ito para sa akin. Kasi ito yung natutunan ko na pinakamahirap na paraan. Nasa manufacturing company po ako noon, 8 to 5, nag-aasikaso ng pamilya. Tapos nagtrabaho pa ako nun sa gabi para sa una kong kliyente na 1,550 lang yung bayad. At yun yung nag-umpisa ng lahat ng ito. Hindi mo kailangan ng perfect timing, kailangan mo ng first step. Ito yung pinaka-importante para sa akin as a Filipino mom. So marami sa atin ang naghihintay. So naghihintay tayo na lumaki yung mga bata, naghihintay tayo na mas
confident na tayo, naghihintay tayo na magkaroon muna ng certification bago tayo mag-apply. So, naghihintay tayo na maging ready. And yung truth, walang araw na mararamdaman mong 100% handa ka na. Lagi kang makakahanap ng dahilan para maghintay. Pero ito yung na-realize ko. Hindi mo kailangan ng perfect readiness, kailangan mo lang ng plano. Ito yung ginawa ko na tinuturo ko rin sa ibang mga beginners, yung 30-30-30. Sa loob ng 30 days, mag-devote ka ng 30 minutes a day para aralin yung bookkeeping. Pakinggan mo yung mga lesson, panoorin mo yung mga tutorials. Marami yan actually dito sa YouTube na libre. I-exhaust mo yung mga free resources muna. At sa katapusan ng 30 days, hindi ka na ganon ka zero. So may alam ka na. Tapos, yung susunod naman na 30 days, gawin mo, mag-apply ka na. Makipag-usap ka sa mga potential na client. Kasi yung totoong learning, hindi naman siya nangyayari dun sa preparation. Nangyayari siya sa execution. Ako rin, nung nagsisimula ako noon, 1,550 lang yung bayad sa akin ng una kong kliyente. Pero tinanggap ko. Hindi kasi ako nagpapaka-choosy noon that time. Ang iniisip ko lang is kailangan ko ng experience. At yung experience na yun yung nagbigay sa akin ng confidence para makakuha ko ng susunod na kliyente. Huwag kang maghintay ng perfect na timing. Simulan mo. Matuto ka ng habang kumikita ka. At kung hindi ka pa talaga ganun ka-confident mag-charge ng full rate, simulan mo muna sa simula. Okay lang. Kunin mo yung experience, i-build mo yung track record mo. So, kasi yung confidence, hindi siya dumarating bago ka magsimula eh. Dumarating yan pagkatapos. Ako, yung nagsimula ako noon, wala talaga akong resources, walang community, walang mapagtatanungan. At ngayon, I run an agency, I coach aspiring bookkeepers, at kumikita na ako kahit nandito lang ako sa bahay kasama ang pamilya ko. Kung nagawa ko, kaya mo rin yun gawin. So, yun yung 5 bagay na kailangan mo malaman bago ka magsimula. Una, hindi mo kailangan maging accountant. Bookkeeper at accountant, magkaiba po sila. Pangalawa, ang bookkeeping ay sinisimplihan natin. Simulan mo sa ABC framework. So, pangatlo is, the real challenge is yung pagkuha ng kliyente. So, doon ka mag-focus. Pang-apat is communication, ang pinakamahalagang skills na meron ka, hindi math. At ang pang-5, hindi mo kailangan ng perfect timing, kailangan mo ng first step. Kung nakatulong sa iyo tong video na to, kahit konti lang, please hit the like button. At kung may mga tanong ka, mag-comment ka dito sa baba ng video na to. Pinabasa ko po ang lahat ng mga comment ninyo. At kung gusto mong matutunan yung tungkol sa bookkeeping, kung paano makakuha ng kliyente, or paano ka magta-transition from corporate to freelancing, subscribe ka na. Kasi every week, naglalagay po ako ng mga content para sa mga Filipino moms na gustong kumita from home. Salamat po sa panonood. Kaya mo to. Bye!